Araling Panlipunan 5, Quarter 4, Week 8. Kilusang propaganda, kanilang misyon at bisyon, ang La Solidaridad at ang La Liga Filipina. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kilusang propaganda, kanilang misyon at bisyon, o ang La Solidaridad at ang La Liga Filipina. Mga kasanayan. Naisa-isa ang mga layunin ng pagkakatatag ng kilusang propaganda. At nasusuri ang papel na ginagampanan ng kilusang propaganda sa pag-usbong ng nasyonalismo. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Sabihin kung ito ay tama o mali. Una, isa sa layunin ng kilusang propaganda ay maging pantay ang mga Espanyol at Pilipino sa harap ng batas. Tama o mali? Tama. Pangalawa, si Graciano Lopez Haina ang naging patnugot ng pahayagang La Solidaridad. Tama o mali? Tama. Pangatlo, itinatag ang kilusang propaganda noong 1892. Tama o mali? Mali. Pang-apat, itinatag ang kilusang propaganda matapos bitayin ang tatlong paring martir noong 1872. Tama o mali? Tama. Panglima, naging miyembro ng kilusang propaganda si Carlos Maria de la Torre. Tama o mali? Mali. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gawain bilang isa. Pag-usapan natin. Paano to? Sagutan ang katanungan sa ibaba. Sa iyong palagay, bakit kaya ang pagbitay o pagpatay sa Gomburza o sa tatlong paring martir ang sinasabing isa sa pinakamalaking pagkakamaling nagawa ng mga Espanyol? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain bilang dalawa. Subukin natin. Paano to? Buuin ang mga salitang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat ito sa patlang. Una, pagmamahal sa bayan. Ano ang tamang sagot? Nasyonalismo. Pangalawa, tawag sa kasapi ng kilusang propaganda. Propagandista. Pangatlo,
pangkat o samahan. Kilusan. Pang-apat, isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng balita, impormasyon at patalastas. Pahayagan. Panglima, isang pagbabago o pagpapatupad ng mga pagbabago sa umiiral na kalagayan, sistema o pamamaraan upang ito ay mapabuti o mapahusay. Ano ang tamang sagot? Reforma. Ikalawang araw, La Solidaridad. Ang mga kasapi ng kilusang propaganda ay tinatawag na propagandista. Sila ay matatapang na sumulat ng mga artikulong naglalahad ng pang-aabuso ng mga Espanyol at ang kaawa-awang kalagayan ng mga Pilipino. Isiniwalat nila ang mga ito sa pahayagang La Solidaridad, ang opisyal na pahayagan ng kilusan. Si Graciano Lopez Haina ang naging unang punong patnugot ng pahayagan. Siya ay isang mahusay na mananalumpati at manunulat. Sa kanyang mga akdang Fray Botod at Esperanza la Hija del Fraile ay tinuligsan niya ang katiwalian ng mga praile. Kabilang din si Dr. Jose Rizal na gumamit ng pangalang Laong Laan at Di Masalang sa kanyang pagsulat sa kilusan. Higit siyang nakilala sa kanyang dalawang walang kamatayang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Tinuligsa naman ito ang katiwalian sa panahon ng mga Espanyol. Inihalin tulad niya ito sa sakit na kanser na unti-unting sumisira sa lipunan. Ang kanyang nobelang El Filibusterismo ay inihandog niya sa Gomburza na lalong nagpagising o nagpaigting sa damdaming makabansa ng mga Pilipino. Tinagurian namang pinakadakilang manunulat ng kilusang propaganda at isang mahusay na manananggol si Marcelo H. del Pilar. Binuksan niya ang isip ng mga Pilipinong magkaisa upang labanan sa pang-aaping ginawa ng mga Espanyol. Itinatag niya ang diaryong Tagalog, isang pang-araw-araw na pahayagang tumutuligsa sa katiwalian ng mga Espanyol. Gumamit siya ng pangalang Plaridel sa kanyang pagsulat at nakilala siya sa kanyang mga akdang Dasalan at Tuksohan. Kaingat kayo at ang sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas. Ang ilan na pang kilalang propagandista at ang kanilang pangalan sa panulat ay sina Antonio Luna o Taga-Ilog, Jose Maria Panganiban o Jomapa, Mariano Ponce o Tikbalang, Naning at Kalipulaco at iba pa. Ngayon ay dumako na tayo sa La Liga
Filipina. Ito ay isang samahan na itinatag ni Jose Rizal nang siya ay magbalik sa Pilipinas noong 1892, ang La Liga Filipina. Ito ay isang mapayapang samahang nagsasabing ang sinumang Pilipinong nagmamahal sa bansa ay maaaring umanib sa samahan. Ito ay may layuning pag-isahin ang mga Pilipino, tulong-tulong na maipagtanggol ang mga Pilipino ang sarili sa mga karahasan at pang-aabuso ng mga Espanyol. Mahadlangan ang mga gawaing nakapipinsala at walang katarungan. Mapaunlad ang sistema ng edukasyon, pagsasaka at pangangalaga sa bansa. Mag-aral at magsagawa ng mga reforma. Maraming sumapi sa samahang ito, kabilang na sina Andres Bonifacio at Apolinario Mabini na ikinatakot ng pamahalaang Espanyol. Kaya't noong ika-6 ng Hulyo taong 1872 ay ipinadakip at ipinatapon nila si Jose Rizal sa probinsya ng Dapitan na naging dahilan ng paghina at tuluyang pagwawakas ng samahan. Malaking bahagi ang ginampanan ng samahang ito upang higit na mag-alab ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Pinatnubay ang pagsasanay. Gawain bilang 3. Sa gisag, aking itatatag. Panuto, hanapin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Para sa hanay A. Para sa hanay B. Basahin at sagutin. Sagutin na natin. Para sa unang bilang, Jomapa. Si Jose Maria Panganiban. Pangalawa, Laong Laan. I. Jose Rizal. Pangatlo, Plaridel. D. Marcelo H. del Pilar. Pang-apat, Tikbalang. B. Mariano Ponce. Panglima, Tagailog. A. Antonio Luna. Gawain bilang 4. Suriin natin. Panuto. Basahin mabuti ang mga katanungan at piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ito ay may layuning pag-isahin ang mga Pilipino at tumulong na maipagtanggol ang mga Pilipino sa mga karahasan at pang-aabuso ng mga Espanyol. A. La Liga Filipina. B. La Solidaridad. C. Propaganda. D. Katipunan. Ano ang tamang sagot? A. La Liga Filipina. Pangalawa, sa papaanong paraan nakipaglaban ang La Liga Filipina? A. Sa madugong labanan. B. Sa mapayapang paraan. C. Sa pakikipaglaban. D. Wala sa nabanggit. Ano ang tamang sagot?
B. Sa mapayapang paraan. Pangatlo, sino ang nagtatag ng samahang La Liga Filipina? A. Marcelo H. Del Pilar. B. Carlos Maria de la Torre. C. Jose Rizal. D. Antonio Luna. Ano ang tamang sagot? C. Jose Rizal. Pang-apat, siya ay tinaguriang dakilang lumpo. A. Marcelo H. Del Pilar. B. Apolinario Mabini. C. Jose Rizal. D. Antonio Luna. Ano ang tamang sagot? B. Apolinario Mabini. Panglima, siya ang naging unang punong panugot ng pahayagang La Solidaridad. A. Graciano Lopez Haina. B. Apolinario Mabini. C. Jose Rizal. D. Antonio Luna. Ano ang tamang sagot? A. Graciano Lopez Haina. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Narito ang mga halimbawang sagot. Ikatlong araw. Pabaong pagkatuto. Gawain bilang 6. Magagawa ko ito. Paano to? Kumpletuhin ang talahanayan sa ibaba. Una, para sa samahan o pahayagan, La Liga Filipina. Ano ang paraan ng pakikipaglaban? Sa mapayapang paraan. Layunin. Pagkaisahin ang mga Pilipino, magtulungan sa oras ng pangangailangan at itaguyod ang reforma at kapakanan ng bayan. Mga natatanging lider at miyembro ng samahan. Sila sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini. Pangalawa, La Solidaridad. Paraan ng pakikipaglaban. Sa mapayapang paraan. Layunin. Ipaglaban ang reforma laban sa pang-aabuso ng mga Espanyol at ipahayag ang kalagayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsusulat. Mga natatanging lider at miyembro ng samahan. Sila sina Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar at Jose Rizal.
Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Narito ang mga maaaring maging sagot. Ika-4 na araw. Pagsusulit. Panuto. Basahin ang mga pangusap at piliin ang tamang sagot. Una, sila ay matatapang na sumulat ng mga artikulong naglalahad ng pang-aabuso ng mga Espanyol at ang kaawa-awang kalagayan ng mga Pilipino. A. Propagandista. B. Katipunero. C. Rallyista. D. Wala sa nabanggit. Ano ang tamang sagot? A. Propagandista. Pangalawa, tawag sa opisyal na pahayagan ng propaganda. A. La Liga Filipina. B. La Solidaridad. C. Katipunan. D. Diaryong Tagalog. Ano ang tamang sagot? B. La Solidaridad. Pangatlo, naging unang punong patnugot ng pahayagan. Siya ay isang mahusay na mananalumpati at manunulat. A. Graciano Lopez Haina. B. Apolinario Mabini. C. Jose Rizal. D. Antonio Luna. Ano ang tamang sagot? A. Graciano Lopez Haina. Pang-apat, siya ay gumamit ng pangalang Laong Laan at Dimas Alang sa kanyang pagsulat sa kilusan. A. Graciano Lopez Haina. B. Apolinario Mabini. C. Jose Rizal. D. Antonio Luna. Ano ang tamang sagot? C. Jose Rizal. Panglima, ito ang nobela ni Dr. Jose Rizal na inihandog niya sa Gomburza na lalong nagpagising sa damdaming makabansa ng mga Pilipino. A. Noli Me Tangere. B. El Filibusterismo. C. Fray Botod. D. Esperanza, la hija del fraile. Ano ang tamang sagot? B. El Filibusterismo. Pang-anim, tinagurian namang pinakadakilang manunulat ng kilusang propaganda at isang mahusay na manananggol. A. Graciano Lopez Haina. B. Apolinario Mabini. C. Marcelo H. del Pilar. D. Antonio Luna. Ano ang tamang sagot? C. Marcelo H. del Pilar.
Pang-7, kailan itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina? A. 1889, B. 1892, C. 1898, D. 1829. Ano ang tamang sagot? B. 1892. Alin sa mga sumusunod ang ginamit na pangalang pangsulat ni Marcelo H. del Pilar? A. Jomapa, B. Nani, C. Plaridel, D. Tagailog. Ano ang tamang sagot? C. Plaridel. Pang-9, dahil sa takot ng mga Espanyol sa pagkakatatag ng La Liga Filipina, ipinadakip si Jose Rizal. Saan siya ipinatapon? A. Dapitan, B. Intramuros, C. Mindanao, D. Italy. Ano ang tamang sagot? A. Dapitan. Pang-10, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa layunin ng La Liga Filipina? A. Pag-isahin ang mga Pilipino, B. Tulong-tulong na maipagtanggol ang mga Pilipino sa mga karahasan at pang-aabuso ng mga Espanyol, C. Mahadlangan ang mga gawaing nakapipinsala at walang katarungan, D. Makakuha ng mga sandatahang armas sa Espanyol. Ano ang tamang sagot? D. Makakuha ng mga sandatahang armas sa Espanyol. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa kilusang propaganda, kanilang misyon at bisyon, o ang La Solidaridad at ang La Liga Filipina. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.